ako magpapakahirap mga ka-Web3 crew dahil may kabayan na tayong makakausap. Ayan. Pero kabayan siya, ngunit hindi siya marunong magtagalog. So, English pa rin kasi nga Bisaya. Di ba ganun pag mga Pinoy, mas magaling sila mag-English kaysa mag-Tagalog. Kasi nga, anyway, yan. Okay, ano po ang inyong pangalan? My name is Mark. Mark, tiga saan po si Mark? Cebu. Cebu. Pero ilang years na sila dito sa Dubai? More than 12. 12 years. Grabe naman yung 12 years. So, pag-usapan naman natin ang nagaganap sa iyong life. Bakit ka nandito sa event na ito? Dito sa event, actually it's my 3rd year na sa event. So, there are more of innovations. So, may maraming magagandang bago with regards for not only cryptocurrencies, AI, systems. May marami akong nakikita na mga bago actually, especially dito yung mga startups. Ang dami nilang innovations, dami nilang knowledge. So yun na nakikita ko. Tapos may marami din ako nakikita ng mga CEOs, mga malalaking tao nandito din. Tapos nabibigay sila ng insights and everything. So marami kang matutunan dito actually. Meron ka bang ine-expect ngayong year naman na to? Dahil since 3 years ka pangatlong year mo nang uma-attend ng ganito, meron ka bang mas ine-expect pa? For next year? So, bali, meron naman with regards for kung ano yung natututunan last year, chine-check ko rin kung ano yung improvement niya next year. Kung baga, halimbawa, may bago na naman silang concept na something, bago na naman silang ginagawa. Tinaano ko siya kung ano yung last year, kung ano yung nangyari last year to next year. Mga expectations so for next year is that actually it's always new, something for me. Magagaling sila kasi maraming something new na hindi ko na-expect nga nandito nga. So I'm also expecting for my side, kasi I'm a real estate broker sa Dubai din, na meron din siyang magagamit sa field ko actually. So ngayon nga, may nakita nga ako dito na exhibitor with regards for real estate and renewable energy, something like that. So yun, parang nakikita ko talaga siya na ma-apply siya kahit saan-saan na lang talaga. Okay, last question. What do you think is the future of money? Ito yung nakikita ko din. Ngayon, ang money is not worth like paper. Ngayon kasi parang ang money is mabilis na transactions in a way. So yun nga, parang yung money mo nga ngayon nasa mobile mo na. Kasi ngayon pag mag-pay ka using your mobile, pag mag-send kang money using mobile, pwede na rin. So the future of money I think is like faster than before. So for me, it's more on the movement of money. So kung gaano siya kabilis ngayon, mas mabilis pa siya in future in a way of transactions. You'll never know. Kahit nga lang isang click mo lang, mas-send mo na kaagad yung pera doon sa family mo or something. Magagamit mo na kaagad. Ganyan siya kabilis. Pati nga mag-grocery ka ngayon, click mo lang siya, pay. Tapos next day yung grocery nasa bahay mo na. Ganun lang siya. Mag-order ka online ngayon. Ngayon, nandyan na sa ngayon. So all the services of the money, tapos din secured din siya. Kasi pag may money ka na minsan nawawala na ako 1,000 dirhams dito. Wala na akong magagawa kasi nawala talaga siya. So yun. Thank you so much. At tingin mo ba makakahanap tayo ng future naman natin ni Charot? Oh, Naka mga ka-Web3 crew! Marami pa yan. Dito lang yan sa FOMO, The Future of Money.